Wala. Palabra de honor, ang ibig sabihin in Spanish kasi ito. Word of honor. Yan. Yung, kung ano yung sinabi mo, dapat pangatawanan mo. Tama po ba? Okay. Meron din kasing idiom sa mga familiar sa idiomatic expression. Merong idiom na credibility gap. Ano naman yung credibility gap? Kabaliktaran naman ng palabra de honor. Yung credibility gap ay yung ginagawa mo, hindi siya pareho doon sa sinasabi mo. Parang, sige, sinabi mo, para punta tayo sa Tarlac. Pero yung direction mo, papuntang Mabalacat o papuntang Astro, di ba? Yun. So, palabra de honor, yun yung ating titingnan sa segment na ito ng Matthew chapter 5, verse 33 hanggang 37. So, alamin natin kung ano ito at paano siya ma-apply sa ating panahon ngayon. Kasi bahagi pa rin ito ng statement ng ating Panginoong Hesus patungkol sa, di ba sa Matthew chapter 5, verse 20, sabay ng Panginoon, maliban na humigit o mahigitan nyo ang righteousness ng mga Pharisees. Okay, unless you exceed the righteousness of the Pharisees. So, alam naman natin na yung mga Pharisees, ganito po kasi yan. Compared sa mga Hudyo, di ba sa lahat ng mga Jew, between Gentiles and mga Jew, sa mga Gentiles at saka sa mga Hudyo, sa harapan ng Diyos, mas righteous yung mga Jew. Kasi nasa kanila yung law, nasa kanila yung mga promises, diba? Nasa kanila ang templo. Compared sa Gentiles, ha? Compared naman sa mga Pharisees, mas righteous ang mga Pharisees kaysa sa mga Jew, kaysa sa mga Hudyo. Bakit? Kasi sila yung una-una, master, kabisado na yung law, yung Torah. Hindi lang kabisado, tinuturo pa nila. Okay? So, ibig sabihin, kung walang Panginoong Yesus, baka sure na maliligtas ang mga Pharisees. Kung walang Panginoong Yesus. Yan lang, dumating ang ating Panginoong Yesus. Bumaba siya, nagkatawang tao, at narito siya para tuparin ang kautusan. Ang difference ng ating Panginoon sa mga Pharisees, yung mga Pharisees, alam nila yung kautusan, tinuturo nila ito, pero hindi nakikita sa kanila. Hindi nila ito ginagawa. So, nakikita nyo yung credibility gap. Sabi nila, ganito ang gawin nyo, ganito ang gawin nyo. Pero sa kanila, hindi man yun yung ginagawa nila. Okay? So, ang ating pag-aaral ng patungkol sa mga ano bang tawag yan? Panunumpa, panata, may mga nagpapanata pa ba ngayon? Okay? Yung tamang paggamit at saka maling paggamit nito. Kasi hindi naman masama magpanata, di ba? Hindi rin masama na mangako. Excuse me po. Masama bang mangako? Hindi naman. Okay? So, yun lang, ay titingnan natin kung paano ito na-use ng tama o nami-misuse. So, may kaugnayan ito, take note, yung thou shall not murder, anong kasing commandment yun? Number 7 o 6? O yung thou shall not commit adultery, pang 7. Ito naman ay may kaugnayan sa thou shall not take the name of the Lord your God in vain. Anong commandment yun? Number? Number 3. Number 8. So, commandment number 3, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Why? Kasi nga, pagdating sa mga panata or mga oath, di ba, halimbawa sabihin mo,
Sige, gagawin ko na sa iyo, sumpangan. Saksi ang langit o saksi ang Diyos. Diba? Sa atin din, meron din ah. Sumpangan, text man, sabi niya. Mamatay man si Lolo. So, yun ay mga pananalita ng mga lumalabas sa ating bibig. Ang tanong is, totoo ba na gagawin mo yun? Or kung sakali man na sincere ka doon sa sinasabi mo, alam mo ba kung ano ang mangyayari mamaya, bukas? Okay? So, sabi ng Panginoon Jesus sa Matthew 5:33, narinig din ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon. Okay, take note ulit na sinabi. Hindi niya sinabi na mababasa or nasusulat sa kautusan. So, again, ito ay isa sa mga word na kung saan naririnig nila or bahagi siya doon sa tinatawag natin na oral law or oral tradition. Ito ay mga sinasabi sa kanila, kasabihan. Sabi ng Panginoon, narinig na din ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag mong sisirain ang iyong panata, kundi tutuparin mo ang iyong mga ipinanata sa Panginoon. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anuman, maging ang langit sapagkat iyon ang trono ng Diyos, kahit ang lupa sapagkat ito ang tungtungan ng Diyos. The earth is the Lord's footstool, sabi sa Psalms. Kahit ang Jerusalem sapagkat iyon ang lungsod ng dakilang hari. Huwag mong ipanumpa maging ang iyong ulo, sapagkat hindi mo magagawang puti o itim ang isang buhok, ngunit ang inyong pananalita ay maging oo kung oo, hindi kung hindi. So, oo na nga. Ay, hindi. Dapat, in other words, ay dapat marunong tayo mag-hindi. Kung hindi. Ano mang higit pa rito ay buhat sa masama. Okay? So, again, ito, ulitin ko na. Ito ay isa ulit sa mga tinatawag na nakasulat sa Mishnah or yung oral tradition. Ang oral tradition, ulitin ko, tinatawag din ito na fence law. Fence law kasi bakod siya para hindi mo directly ma-obey yung commandment, naglagay sila ng mga fence law, ang mga scribes, ang mga rabbis. Yan lang ay dahil dun sa fence law na yon, hindi nila na bagaman hindi na directly na disobey yung commandment, pero indirectly na disobey nila, pwedeng consciously or unconsciously. Yeah. Now, gusto kong bigyan kayo ng background, pero una ay ang mga salitang ito na tinuturo ng mga escriba ay collection ng mga verses galing katuruan galing sa Torah or sa Old Testament. Ang una diyan ay yung Numbers. Okay? Numbers chapter 30 verse 1 to 2. Sinabi ni Moises sa mga pinuno ng bawat lipin, Numbers bang una, ay yung Leviticus muna. So Leviticus 19 verse 12, huwag kayong manunumpa sa aking pangalan kung ito ay walang katotohanan. Iyon ay paglapastangan sa pangalan ng inyong Diyos. Ako si Yahweh. Sabi natin sa Leviticus. And then sa Numbers, sinabi ni Moises sa mga pinuno ng bawat lipi ng Israel, ito ang utos ni Yahweh. Kung kayo'y mayroong panata kay Yahweh, huwag kayong sisira sa inyong panata, kailangang tuparin ninyo ang bawat salitang binitiwan ninyo. Okay? So, ngayon, ito yung nasa kautusan. Ang mga escriba ay gumawa sila ng way para hindi directly ma-disobey yan.
So, ang background ngayon neto, ito yung mga panahon, ito yung mga kapanahonan na hindi pa uso yung kontrata. Kasi wala pang printing eh. Hindi pa uso yung kontrata. Kasi yung kontrata, magpipirmahan kayo doon eh. So, magpipirmahan kayo. Yun lang, dahil wala ito, ang mangyayari nan, ang mga tao noon, dumadaan na lang sa mga promises, pangako. So, ang ibig sabihin kasi ng pangako ay, ang oath, ang ibig sabihin kasi ng oath, ito ay isang uri ng promise na gagawin mo, na tutuparin mo, promise nyo between two parties, na gagawin mo kung ano man yung mga nakalagay doon. At meron dapat saksi na mas mataas sa kanila. Hindi naman ibig sabihin matangkad. Ibig sabihin ay mas mataas sa posisyon. At sa Israel, sino yung pinakamataas na kinikilala nila? Diba? Walang iba kundi si Yahweh. Kaya ngayon, ito yung mga ginawang fence law ng mga eskriba para, kumbaga, malalaman mo kung yung tao, halimbawa may nagreklamo. Halimbawa si Joan at si Daisy, nagkaroon ng usapan tong dalawang ito. Tapos si Daisy magre-reklamo ngayon. Kasi hindi nangyari eh. So, sa judgment ng mga makikinig sa kanila sa hukuman, ang tatanungin nila is, ano ba yung inyong pangako? Ito, una is, kanino mo ba ipinangako to? Kay Yahweh ba? Or sa langit? Okay? Mapansin nyo, ang sabi dyan sa verse na yan ay, sa verse na ito, sabi ng Panginoon is, huwag kayong manunumpa kahit sa langit man lamang. Kasi ganito, pag ang ginawa nyong sumpaan o yung dealing ninyo, pag-usap ninyo, pwedeng business deal yan o kaya ay sa bahay siguro, ganyan, no? Pag nagsumpaan kayo, saksi si Yahweh. Okay? So, pag sinabi nyo na gano'n, ibig sabihin legal. Yung valid. Kasi si Yahweh ang pinakamataas. Yes. Pero, pag yung usapan ninyo ay sumpaman, sabi niya, saksi ang langit at lupa. Para sa mga Pharisees o sa mga Eskriba, hindi yun valid. Hindi siya binding. Or in other words sa atin, hindi siya legal, kundi illegal. So kung halimbawa, sabi ni John, sige, Daisy, bibigay ko sa iyo ito ha, yung to. Saksi ang langit at lupa. So ngayon, hindi binigay ni John kay Daisy, magre-reklamo si Daisy sa mga judges, hukuman, sinabi kasi niya, saksi ang langit at lupa. Ay, hindi valid yan. Ganon ang magiging ibig sabihin, absuelto. Absuelto si John. Or, pwede rin na isa pa ay yung templo. Sa mga Hudyo, pag sinabi mong, okay, saksi ang templo sa Jerusalem, tapos nakaharap kayo sa direksyon ng temple. Kahit nasan ka, nasa Galilee ka, nasa Judea, or nasa ibang lugar, sa Syria, sa Babylonia, basta kung gumawa kayo ng sumpaan, dapat ang nakaharap kayo kung nasaan yung direksyon ng templo. Ngayon, pag may nagreklamo, sasabihin ngayon ng isa, ay, nung nagsumpaan kami, hindi man kami nakaharap sa direksyon ng templo. Nakaharap kami doon sa Mediterranean Sea. So, magiging hindi siya valid. In other words, sa ating pananalita sa ngayon, yung ganitong klase ng dealing ay na-scam.